Matapos ang nakakabagabag na insidente kung saan natagpo ang wala sa wisyo si Joseph Bitangkol, humarap ang binatang artista kay Manay Lolit Solis upang klaruhin ang mga insidente. Ano mo talaga nangyari, Joseph? Bali, ayun na, galing po ako ng biyahe sa Isabela. Ayun nga, 8 hours drive. Pero before pa nun, galing po akong shoot ng indie film. So medyo dire-diretso po. Pero yun nga, yung nakita nila kasi, opo, medyo nakaya mo. Then dumaan pa ako nung birthday ng friend ko. Pero sobrang konti lang. Siguro sobrang pagod do. Parang nag-decide ako na mag-park dito. Bala kong bumili ng tubig. Bago ako makabili, nakatulog po ako bigla. Hindi ka ba natakot na baka sa pagtulog mo, manakawan ka o makarnap ang kotse mo? Dahil, yun nga, nakatulog ka dahil sa kalasingan. At that time po kasi parang ang hirap na mag-risk na na ibiyahe pa dahil yun nga parang delikado na takot na rin na nangyari sa akin before. So, ayun po kaya itinabi ko na muna yung kotse ko kahit alam kong hindi po ganun ka-safe yung lugar. Nilak ko na lang ang kotse ko. Nung pagkagising mo, nakita mo wala kang pangitaas. Tapos yun nga, parang halos subad ka dahil nakababa doon yung pantalon mo. Hindi mo ba naisip na baka may nakakuha sa'yo noon at kumalat yung buwan na yun, di ba? Lalo na sa social media. Siyempre, sobrang nagulat po ako. Pero kasi sabi ko, akala ko nasa bahay na ako. Hindi pa pala ako nakauwi. Nasa ibang lugar ako nag-park. So, siyempre, nag-alala po ako. Sabi ko, sana walang picture, kumuha. Dahil nakakatakot. Baka lumabas nga, baka nisipin ng tao. Pero Joseph, di ba, nagkaroon pa na ng isang malaking aksidente? Hindi ka pa ba natakot after that? Siyempre na sobrang takot na. Actually, sa pagdadrive ko lang po ang laking trauma na yun. Hindi ka ba natatakot na itong mga skandalo to, yung mga nangyayari, makasira sa karir mo? Siyempre natatakot din po. Kaya iniiwasan ko rin talaga na may issue ako sa mga ganun, linya ako sa mga ganung balita. Kasi nga, na-aksidente ka na, parang hindi ka pa nadala, ganyan pa yung nababalitaan namin. Kaya iniiwasan ko na rin po yung mga ganung pangyayari. Itong huli lang talaga sobrang hindi ko na kinayanan. So, sa advice nga po ng parents ko, kumuha ka na ng driver. Pero hindi totoo yung mga kumakalat na balita na nakadrugs ka. Ay, hindi po. Makaraan ng 4 na oras ay sakalang daw na himasmasan si Joseph. Umuwi ka ba agad pagkagising mo? Apo, umuwi po agad kasama ko po yung mga nag-guide sa akin. Yung mga tao dun sa area? Apo, yung mga tanod po, yung MMDA. Oo. Mababait naman po sila. So, ginaid nila ako pa uwi. Sinigurado nila na kaya ko na umuwi. Nung una, ayaw ko nga dapat magpatid dahil nakapagpahinga na po ako kaya ko na umuwi. Nagsimula bang magkagano ng karir mo magmula nung nagkahiwalay kayo sa Sandara Park? Nag-iba talaga yung takbo ko ng karir ko nung simula nung umalis sa Sandaro. Pero I know na may mga opportunities naman na dumating. Tumatak din po yung pangalan ko dahil kay Sandara. Hindi ka ba nagkaroon ng inggit na ang ganda-ganda ng karir ngayon sa Sandara? Siyempre nainggit din po kasi halos sabay-sabay kami nagsimula. Pero wala ba kayong communication? Meron. Nagsusulat ka, nagpatawagan. Ano na lang po, yung mga internet na lang, Facebook, mga gano'n na lang. Pero Nung nandito sa Sandara Park, trinay mo bang kausapin siya? Magkaroon ng communication there? opo, kasi nagkausap naman po kami. Nagkaroon kami ng yung mga first na time na visit niya dito, nagkaroon naman kami ng closure ng usapan. Then yung mga sumunod, puro na po kasi, mga reunion ng batch namin. So, kaya lagi nagkikita. Totally wala na siyang feeling sa'yo at wala ka rin feeling sa kanya. Yung pag-iwalay naman namin, hindi malaking issue. Siguro bata pa kami that time. Nakakita na ba siya ng kapalit mo? Balita ko, wala po siyang boyfriend ngayon parang nakatutok talaga sa career. Ba't hindi ka pumasok? Ligawan mo ulit. Ikaw wala naman pala sa boyfriend. Hindi po natin masasabi, di ba, pagka sa tamang oras. Natala mo niya siya sa Korea. Hindi pa Hindi ka naman niya iniimbit ang pupunta doon. Ngayon, hindi pa. Never. Before. Before. Pero ngayon, medyo madalang na lang mo kasi yung communication namin. Pagkatapos ng ilang di magagandang pangyayari kay Joseph, isinusumpa niyang gagamitin niyang aral yon upang hindi na muling magkamali sa buhay. Yung mga chismis na very unprofessional ka. Hindi pa